Sa mga karagdagan nating balita, naging maayos naman ang takbo ng pagharap sa korte nitong sina Pastor Apollo Quiboloy at kanyang mga co-accused, maging ang pagsusumiti nila ng motion for reconsideration sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Yan ay para sa pananatili sa kustudiya ng Philippine National Police, partikular na nina Jacqueline Roy, Vicente Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Quiboloy, na naawa sila na magkakahiwa-hiwalay ang mga ito at matitira si Pastor Quiboloy dyan sa custodial facility at wala raw makakausap. Magkakasama ang 5 sa piitan, kahit paano umano ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkumustahan ang mga ito kahit pasigaw lamang. Ito lang umano ang tanging paraan upang malaman ang kalagayan ng isa't isa at maiwasan ang matinding pagkabagot, lalo pat hindi man lang daw pinapahintulutan ang pagpapatugtog kahit ng mga religious songs sa loob ng Philippine National Police Detention Facility. At kaugnay niyan, narito pa ang pahayag na ibinahagi ng abogado ni Pastor Quiboloy na si Attorney Mark Tolentino. Reconsider yung motion for reconsideration nila kasi we believe sa rules of court. Sabi ng rules of court, pag may motion for reconsideration, it will stay the order of the court. So, naawal ako ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang mag-isa maiwan dito. So, it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so bang init. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So, walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs, bawal. So, tapos siya lang mag-isa, at least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila, pag ganun lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter. Bahagyan ang mapahayag ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Apollo Quiboloy. Una nang inanunsyo nga na nagdesisyon ang Pasig City Regional Trial Court na mailipat ang 4 na kapwa-akusado ng pastor doon sa Pasig City Jail, habang mananatili nga ang naturang pastor dyan sa Custodial Center ng Philippine National Police habang pending pa yung resolution sa motion ito na magpa-hospital arrest dahil naman sa iniindang sakit. Pero una na ngang tinanggihan ng Department of National Defense yung unang hirit ng kampo nitong si Quiboloy na doon sumailalim at manatili sa kustudiya ng militar. So mailalim din itong si Quiboloy sa medical check-up at sa mga susunod na pagkakataon ay muling susuriin batay na rin sa kanyang pagsasabi na meron siyang masamang nararamdaman at kondisyon sa kanyang katawan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Mark Tolentino. Not guilty. Well, sa lahat. Doon sa Quezon City Court. But online yung arraignment sa Quezon City, unlike sa Pasig na yes. Personal talaga silang pumunta sa Pasig, but sa Quezon City online. Ang Quezon City na kaso, bailable naman yun. Nakapag-bail na nga po. So paano sila pag-bail na may isang non-bailable? So maybe we'll post-bail but irrelevant yung bail kasi wala pang resolution. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Attorney Mark Tolentino, isa sa mga abogado ng nakakulong na pastor na si Apollo Quiboloy. Sa naging assessment naman ng Philippine National Police, naging maayos umano ang takbo at pagbabantay ng mga tauhan ng pambansang pulisya doon sa pagharap ng mga akusado dyan sa korte sa Pasig City Regional Trial Court, pati na yung online na pagbasa ng sakdal doon sa Quezon City Regional Trial Court. May lang mga pagbabago rin sa proseso, ngunit handa raw ang Philippine National Police sa anumang magiging kautusan ng hukuman kung sakali na may mga maililipat na mga bilanggo, ngunit ngayon ay nananatili pa rin ang mga ito sa kanilang jurisdiksyon at kanila itong babantayan alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Natapos na po yung scheduled arraignment at nag-plead po ng not guilty po lahat po ng akusado dun sa 2 counts of
qualified human trafficking po. Supposedly, magsasagawa po sana ng pre-trial din after po nilang mag-arraignment. But prior to the arraignment po ay nagkaroon lang po ng mga minor corrections as to the middle names no, po ng mga akusado so for purposes of amending the information po. So nag-enter din po ng respective appearances po nila yung mga lawyers po ng mga accused as well as yung ating mga public prosecutor. So binasahan po sila ng information at like I said earlier, so lahat po sila ay nag-plead not guilty doon po sa 2 counts po ng qualified human trafficking po. Bahagi naman yan ang pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Abangan pa mamaya ang iba pang mga update hinggil naman sa mga kasong kinakaharap nga nitong si Pastor Quiboloy dahil may nagsusulputan ng mga panibagong testigo at mga nagre-reklamo laban sa naturang pastor. Sa kaugnay na balita, magpapatuloy nga ang pagdinig sa mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at iba pang mga akusado matapos na maghain ng mga ito ng not guilty plea. Pasado alas 7:29 ng umaga kahapon nang dumating sa Pasig Regional Trial Court si Quiboloy kasama sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silvia Simanyes. Nagpasok ang mga ito ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking. Sumunod ay binasahan din naman ito ng sakdal sa Quezon City Regional Trial Court alauna ng hapon at parehong plea ang kanilang inihain para naman sa kasong child at sexual abuse. Nailipat na rin sa Pasig City Jail ang 4 na kapwa-akusado ni Quiboloy habang mananatili naman ang pastor dyan ho sa may bahagi ng Kampo Krami. Git naman ang kampo ni Quiboloy, inosente ang kanilang kliyente at nakahanda silang depensahan ito. Kinumpirma ng Department of Justice na maaaring nalalapit na ang Estados Unidos sa pagsusumiti ng kanilang extradition request para sa Pilipinas. Ito ay may kaugnayan para mapunta sa kanilang kustudiya ang umano'y sexual trafficker na si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Si Quiboloy mga kabombo ay pinaghahanap din ng mga otoridad sa Amerika dahil naman sa pagkakasangkot nito sa mga kasong sex trafficking at cash smuggling. Pinaghahanap si Quiboloy ng Federal Bureau of Investigation mula pa noong 2021. Anya kay Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T., sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na formal request mula naman sa Estados Unidos. Una nang sinabi ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kailangan munang hanapin o harapin itong si Quiboloy ang mga kaso dito sa Pilipinas. Paliwanag ni T., ang request ay kailangan munang dumaan sa Department of Foreign Affairs bago naman ipasa sa Department of Justice.